Napabuntong hininga si Bianca at kumunot naman na noon nang tumunog ang cellphone niya. "Bianx, I need you." Maliit lang ang text ni Jonas sa akin, pero sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Ano kaya ang nangyari? Simula ng gabing nalaman niya ng lahat that I am already engaged with Daniel, ayun ang last naming pag-uusap. Sa 1 buwan at kalahati ay hindi ito nagparamdam sa akin. Ang alam ko bumalik ulit ito sa ibang bansa. Mabilis akong kumilos, pumasok sa shower at naligo at nagsuot ng maluwag na jeans at puting v-neck shirt at nakaputing sapatos. Sa sobrang pagmamadali ko hindi na ako nakapag-ayos sa muka. Pagkatapos i-blower ang basang buhok ay na-ponytail ko ang buhok ko. "Saan ka pupunta, anak? Bakit parang nagmamadali ka?" Sa sobrang pagkataranta niya ay hindi niya nilingon si Nanay Sally. Mabilis niyang nabuksan ang library at lumapit sa mesa ni Daniel para hanapin ang susi ng kotse niya. May 3 susi akong nakita, kaya agad ko itong kinuha at sinarado. Natigilan ako nang makita ko si Nanay Sally na gulat at naguguluhan sa nakita niya. "Okay ka lang ba, anak?" Tumango ako. "Ayos lang po ako. May pupuntahan lang po, Nay. Babalik din po ako agad." "Nagpaalam ka ba kay Daniel?" "I-text ko po si Daniel po mamaya. Kailangan ko na po talagang umalis, Nay." Tumango si Nanay Sally at may maliit na ngiti sa labi niya. Humalik ako sa kanan niyang pisngi bago lumabas sa loob ng library. Agad akong pumasok sa kotse and I start the engine. Bumusina ako ng 2 beses para pagbuksan ako ng gate. Agad akong pinagbuksan ni Manong Guard at mabilis akong nakalayo sa mansyon patungo sa lugar ni Jonas. Tumigil ako sa isang mansyon na kasing laki ng bahay namin. Wala nang mga magulang si Jonas. Ang lolo niya na lang ang nagpalaki sa kanya. Ama ito ng mommy niya. Namatay sa isang aksidente ang parents niya nung 15 years old si Jonas. Pero hindi naman nagkulang ang lolo niya sa pagmamahal. Siguro dahil naging komportable din kami agad. Dahil na rin siguro wala na siyang magulang. Meron naman ako pero parang wala na din naman. Siguro dahil pareho kami ng pinagdadaanan. Naiintindihan namin ang isa't isa. Kaya agad din kami nagkamabutihan. Kahit sa chat lang kami ng unang nagkakilala. Ang pinagkaiba lang ay may lolo siya at handang mahalin at ipaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. May mga tao naman na nagpaparamdam sa akin ng ganon. Pero iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag si Dad na ang magpaparamdam sa akin ng ganon. Ngumiti sa akin si Manong Guard at pinabuksan niya ako ng gate. Mga ilang ulit na rin ako ditong nakapunta. Kaya tuwing makakapunta ako dito hindi ko maiwasan na makonsensya. Dahil alam ng lolo niya na may relasyon kami. Tapos ako hindi ko man lang masabi kay Dad ang relasyon namin. But Jonas is understanding boyfriend to me. Kahit pakiramdam ko ang unfair ko sa kanya. Kahit pakiramdam ko na nasasaktan ko na siya. Ang 2 taon naming magkarelasyon ay hindi ko pa rin masabi kay Dad ang tungkol sa amin. Pero naiintindihan niya ako. Nasalubong sa akin ang isang katulong nila at agad din ako nakilala nito. "Ma'am! Pasok po kayo." Kita ko ang gulat ng katulong nila. Binigyan ko lang ito ng maliit na ngiti at pumasok naman kami sa loob ng mansyon. "Nandito ba si Jonas?" "Si Lolo Ray," tanong ko sa kanya habang pasok kami sa loob ng living area. "Nandoon po sila sa kwarto ni Sir Jonas, ma'am." Sagot agad ng katulong. "Salamat po ate. Puntahan ko lang po sila." Nagpaalam muna ako dito bago umakyat sa taas. Malaya akong nakakalabas-pasok dito simula nung pinakilala ko ni Jonas bilang girlfriend niya. Mabait si Lolo Ray. Kahit na may pagka-istriktong mukha niya, hindi ko nakilala ang mga naging lolo at lola ko. Kaya nung nakilala ko si Lolo Ray, parang may lolo na rin ako. Kumatok muna ako bago binuksan ang pinto. Sinarado kong pinto pagkapasok ko sa kwarto ni Jonas. Nilibot ko ang tingin sa bawat sulok ng kwarto. Ganun pa rin ito, walang pinagbago. Uminit ang sulok ng mga mata ko nang makita kong nakahigang Jonas sa kama niya habang nakatitig naman ang lolo niya sa mahimbing na natutulog na apo. Lumingon sa akin si Lolo Ray at binigyan niya ako ng ngiti. Lumapit ako dito at nagmano. "How are you, apo?" "I'm fine, Lolo Ray. Kayo po?" Balik kong tanong sa kanya. "Still breathing, apo." Mahina niyang tawa. Napangiti ako sa sagot niya at natuon naman ang tingin ko kay Jonas na natutulog. "Kumusta na po siya?" Tanong ko kay Lolo Ray habang nakatingin lang kay Jonas. "Okay lang naman. Pasensya ka na kung pinag-alala ka pa ng apo ko."
Napatingin ako dito at umiling. Lo, hindi po kayo iba sa akin. At saka may pinagsamahan naman po kami ni Jonas kahit wala na po kami. Importante po si Jonas sa akin. Sagot ko dito bago bumalik ang tingin sa binata. Jonas broke up with me nung nalaman niyang engaged na ako. Kung ako magdedesisyon, ayaw kong makipaghiwalay. Pero umiiyak siya sa harap ko at pinipilit akong pumayag na maghiwalay kami. Minahal ko si Jonas pero ganun talaga. Kailangan ko lang tanggapin dahil ayaw ko siyang nakikitang nahihirapan. 12:00 ng tanghali bago si Bianca nakarating sa mansyon. Pinarada kong sasakyan at kinuha ang key ng kotse at pumasok sa loob ng mansyon. Pagkapasok ko sa living room ay nahagip ko sa gilid ng mata ko si Daniel. Nakaupo sa sopa habang nakayoko at may dalang baso na laman ng alak. Agad akong lumapit at kinuha ang basong puno ng alak. Hi babe. Ang pula ng mukha niya at sa leeg. Bumalik ang tingin ko sa mukha niya nang umagaw sa unang pansin ang pula niyang mata. Is he crying? Bakit ka ba nag-iinom, Daniel, sa tanghaling tapat? Tumayo ka na dyan. Saad ko bago ko hinawakan ang braso niya para tulungan itong tumayo pero iniwas niya ang braso sa akin. Kumirot naman ang puso ko sa ginawa niya. Kumunot naman ang noo ko nang makita kong pagpula ng mata niya at may namumuong luha dito. Bakit pa kasi ako umasa? Bulong nitong Saad. Halika na Daniel, tumayo ka na. Hahawakan ko sana uli ang braso niya pero iniwas niya pa rin. Uminit ang sulok ng mga mata ko at kumirot naman ang puso ko. Halika na. Halos nahihirapan kong Saad dahil sa pagpipigil na umiyak sa harap niya. Sino ba naman kasi ako? 'Di ba? Boyfriend mo siya eh. Fiancé nga kita. Pero siya naman ang mahal mo. Daniel, please, tumayo ka na. Mahina akong Saad dito. Kasabay ng pagtulo ng luha ko ay ang pagtulo ng luha niya sa muka. Lumandas ang luha niya ng sunod-sunod at hindi ko na rin mapigilan na umiyak nang makita siya na umiiyak sa harap ko. Naging fiancé kita dahil sa arranged marriage na to. Sana pala wala ng 6 na buwan na ibinigay si Mom. At least you're finally my wife. That you're mine. But I know in your heart, he is still there. You still love him. But how about me, Bianca? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Mamahalin naman kita eh. Mahal na nga kita. Pero siya pa rin eh. Ano bang kulang sa akin? Bakit hindi mo ko kayang mahalin? Bakit hindi ko siya kayang palitan dyan? Bakit sa kanya pa rin tumitibok ang puso mo? Hindi ba pwedeng sa akin naman? Humikbi si Bianca at nakayukong umiiyak. Masakit makitang nasasaktan si Daniel nang dahil sa akin. Bakit ganon? Bakit lahat ng tao ay masasaktan ko na lang? May mali ba akong nagawa? Malas ba talaga ako? Bakit tuwing napapalapit sa akin ay lahat ko sila nasasaktan? Ang una si Dad, dahil sa pagkawala ni Mom. At hanggang ngayon ay nahihirapan at nasasaktan ko pa rin siya. Pangalawa si Jonas, na walang ginawa kundi ang mahalin ako at umiintindi sa lahat kahit na parang nasasaktan ko na siya. Hindi ko na nakitang nahihirapan na pala siya. At ang pangatlo si Daniel, na nasasaktan ko ngayon. Kung pwede lang ibalik ang lahat, mas gugustuhin ko wag na lang siyang nakilala kung nasasaktan ko lang naman siya ngayon. Kung pwede lang, gagawin ko. Wag lang siyang makitang nasasaktan at umiiyak ngayon. Hindi ko kayang makitang nasasaktan si Daniel dahil nasasaktan din ako. Narinig kong paghikbi niya at mas nadurog ang puso ko. Naramdaman ko ang pagtayo ni Daniel at ang pag-iwan sa akin sa living room. Lumakas ang hikbing lumabas sa bibig ko sa pag-iwan niya sa akin. Ang sakit makitang nasasaktan ng taong mahal mo. Daniel, napakagat ako sa ibabang labi. I have to go, Nay. Malamig niyang paalam kay Nanay Sally. Tumingin sa akin si Nanay Sally kaya napaiwas ako habang sinusundan ng pag-alis ni Daniel sa dining area. Simula kagabi palagi na akong iniiwasan ni Daniel. Tuwing kinakausap ko siya ay lagi siyang may ginagawa o kaya nagbibingi-pingihan sa pagtawag ko sa kanya.
Sa pagtulog naman tuwing palapit ako, umiiwas naman siya. Tuwing hinahawakan ko siya, pilit naman niya akong iniiwasan. O di kaya umaalis siya sa kama. Pakiramdam ko parang ang dumi kong babae. Para bang may nakakahawa kong sakit. At ayaw niya akong makausap o mahawakan man lang. Tuwing ginagawa niya yon, yung pag-iwas at hindi ako kinakausap, ay dahan-dahan niyang dinudurog ang puso ko. Damang-dama kong bawat sakit niyon. May humaplos sa braso ko at humaplos sa likod ko. Magiging okay din ang lahat, anak. Bulong na saad ni Nanay Sally sa akin. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago pumasok sa bahay namin. Ang huli kong punta dito yung umiyak lang ako ulit. Siguro kapag nakakapagsalita ang bahay, siguro sobrang galit na niya sa akin. Puro na lang kasi iyak ang nangyayari sa akin dito sa bahay na to. Pero kahit puno man ang alaala tungkol sa pag-iyak ko sa lugar na to, hindi ako magsasawang pumunta dito. Kahit ang mismong tao dito ay hindi naman siya masayang nandito ako. Kung galit man siya sa akin, pupunta at pupunta pa rin ako dito. Dumiretso ako sa dining table dahil sa naririnig ng mga tunog ng kobyertos. At bawat hakbang ko at palapit sa lugar ay mas lalong naririnig kong may nag-uusap. Kasabay ng paghinto ko ay ang paghinto ng dalawang lalaking nag-uusap. Lumikot ang mata ko at paulit-ulit na tinitingnan ng isang lalaking kausap ni Daddy. Kumunot ang noo ko. Siya yung lalaking sumilip sa gate. Yung parang kamukha ni Dad. Naiilang naman ako sa binigay nitong tingin sa akin. Kaya umiwas ako ng tingin. "What are you doing here, Bianca?" He said with a cold voice and blank stare. "Kuya," saad ng lalaking kamukhang kamukha ni Dad. Kuya? Anong sinasabi niya? Tinawag niyang kuya si Daddy? Kukumustahin ko po si ate. Nauutal kong pagsagot kay Dad. Bianca! Agad akong nabaling sa kung saan nanggaling ang boses ni Ate Lisa. Anong ginagawa mo dito? Agad niyang lapit sa akin. Kahit na malaki na ang tiyan niya, ay mabilis itong nakalapit sa akin. Napangiwi ako ng kaunti dahil sa mahigpit nitong paghawak sa akin. Ate, agad na binitawan ng ate kong pagkahawak sa braso ko. Umangat ang tingin ko kay ate. Ang malaking eye bags nito ay kitang-kita ko dahil sa walang makeup si ate. May hindi ba ako alam? Nakikita kong gaano ka-stress si Ate Lisa. Hindi ganitong pagkakakilala ko kay ate. Kahit nasa bahay lang kami, may nakalagay na makeup sa mukha niya. Si ateng nagturo sa akin mag-makeup na huwag pababayaan ng sarili. She teaches me how to make up for myself. She teaches me how to choose a dress. I learned from her to love myself sa pamamagitan ng pagsusuot at paglalagay ng makeup sa mukha. At maging confident sa sarili. She teaches me lots of things. But what happened to Ate Lisa? Bakit parang ang bigat-bigat ng problema niya? Okay naman sila ni Kuya Arman. Pero bakit ganito si ate? Ano talaga ang nangyayari? May iba pa bang dahilan kung bakit siya pabalik-balik sa hospital? May hindi ba ako alam? May kapatid pala si Dad, ate? Bulong kong tanong sa kanya. Binigyan ako ng masamang tingin ni ate. Bigla akong nagulat at natakot sa reaksyon na binigay ni ate sa akin. Ba't ka ba nandito, Bianca? Parang may galit sa boses niya. Kumirot ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung anong mararamdaman ko. Dati naman alam kong ayaw akong makita ni Daddy. Pero bakit parang pati na rin si ate? Kakamustahin sana. Okay naman ako, Bianca. Yun lang bang pinunta mo dito? Malamig na saad niya. Uminit ang sulok ng mga mata ko at namuo ang mga luha. Ate, umalis ka na dito, Bianca. Pero Ate Lisa, umalis ka na. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Tumulo ang mga luha ko at halos hindi makahinga. Pilit kong hinawakan ang kamay niya pero iniwas niya ito. Mas lalo akong naiyak at nanatili ang mga mata ko sa kamay ko. Ang una si Daniel, ngayon naman ang ate ko. "Huwag ka munang umalis, Bianca. Mas mabuting nandito ka na rin para matapos na tong lahat." Malamig na saad ni Daddy. Umangat ang tingin ko dito at nagpunas ng luha sa muka. At pilit na binabaliwala ang titig ng isang lalaki. Dad, please, not now. Mabilis na sagot ni ate kay Daddy. Ha? Ano bang sasabihin ni Dad? At parang sobrang importante. At bakit parang alam ni ate? Bakit niya pinipigilan si Dad sa anumang sasabihin niya sa akin? "Nandito na rin naman ang taong gusto kang makilala."
Siguro ito na ang tamang panahon. Bianca, umalis ka na! Nagulat ako sa sigaw ni Ate Lisa. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinila ako sa labas. Hindi kita anak. I'm not your father, Bianca. Sigaw ni Dad na nagpatigil sa paglakad ko. Ano ang tunay na pagkatao ni Bianca? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.